baka bumalik ako. Pero habang tumatagal po kami sa camp, parang mas naging confident kami na harapin kung ano yung buhay outside. Kasi we were taught na maging disiplinado. Kasi yun naman po talaga yung naging problema namin outside. Aminado naman kami lahat doon na kulang po talaga kami sa discipline. Kaya lumaki kami ng ganong kalaki. So, confident po kami ngayon na na-instill sa amin yung discipline na yun. So, hello, Rian. Ako po, the number one thing na kinakatakutan ko was if my weight would come back. Pareho din kay Hazel. So, pagpasok ko lang, nung natanggap ako sa show, sinabi ko sa sarili ko, I will not look at this as a goal. I will look at this as a lifestyle. So, ngayon, paglabas ko, alam ko hindi kaya ng lifestyle ko mag 4 or 5 hours of gym time. So, anong naturo ni Coach Chingay, Coach Jem, and Nadine, ina-apply ko. Now, I probably work out mga an hour and a half. So, kaya ko na baguhin yung lifestyle ko ngayon. Ako po, like them, yung fear ko po is ganun din, yung bumalik. Kasi, never pa ako naging ganito ka-happy. Ngayon ang sabi ko kanina, since bata ako, mataba na ako. And everything right now for me, parang first time ako nakapag-bili-bili ng mga damit. First time na pagpunta mo ng shopping mall, makakabili ka ng mga large, extra large, 4X. So, hindi ba pwede bili? Large mo. So, yung feeling lang po na sobrang happy ka. And ayaw kong bumalik kasi bata pa ako, dami ko ng sakit eh. So, ngayon kakatanggal lang, pangit naman ko, binalik ko na naman. I think everyone naman, shares the same sentiments na if ever babalik yung katabaan namin. Pero since sobrang intense yung workout namin, yung training namin sa loob ng camp, I think makakatulong kung ibibigay na lang po sa amin yung mga standees namin sa likod para ipaalala sa amin na huwag na kami bumalik dyan. So, yun po. Bali yung biggest fear nga yung prepares kami bumalik yung sarili namin sa dati na tumaba. Pero hindi dahil sa na-adapt namin ng mga training sa loob ng camp at dito nga, hindi lang workout ang ginagawa ko, bali pati yung konsensya ko talaga pinagtitibay ko. Kasi kung mawawala na naman unti-unti yung konsensya ko sa sarili ko, madali ako matempt ng mga bagay na nakapagpataba sa akin. Kaya spiritually, talagang wino-workout ko yung sarili ko, yun, padalangin sa Panginoon, na sana huwag bumalik ulit sa ganung bisyo. Yun lang. Para sa lima ulit, what's the biggest lesson or lessons that you learned from Sharon or Derek and Derek? Marami po kami natutunan sa loob ng camp. Kay Miss Sharon kasi, lahat ng nangyari sa amin sa loob ng camp, nakaka-relate po kasi siya. So, ang sinabi niya sa amin, na kapag nadapa, wag kang hihiga na lang doon. Matuto kang tumayo. So, yun yung ina-adapt namin ngayon. Na nagkamali na kami once eh. Inabusan na namin yung sarili namin. So, ito na, nakatayo na kami. Hindi na kami babalik. Hindi na kami madadapa ulit. Siguro kay Mr. Del Garcia, siguro yung pagsisikap na talaga tulad sa mga pag-asabi challenge, kailangan talaga huwag sumuko hanggang kung pwede tapusin, ganon. Kay Michelle naman, yung hindi agad na-frustrate sa mga bagay na dapat mag-frustrate. Ako po kay Ida Sharon, yung time ko kasi na bumalik yung mga black team ko, medyo nag-down kaming 4 doon eh. And doon ko natutunan sa kanya na ang pangit pala manalo na walang kalaban-laban. Parang she made us believe na malakas pala kami,
doon namin nakita na sarap, kahit na may kalaban pa kami, kailangan malakas pa rin kami sa sarili namin. Sa akin po, naranasan niyo yung pinagdaanan ko before through my separation. Feeling ko at that time, life was over for me. Sinabi din niya na life is not over, it moves on and you build a new life. So kung ano man pinagdaanan ko, just keep your head up and keep moving, keep fighting. Before po kasi, dumating na ako dun sa punto na tanggap ko na lang na mataba na ako. Na forever na ako, mamamatay akong mataba. Pero tinuro po sa amin ni Sharon na lahat po ng bumubuo ng Biggest Loser na may pag-asa. Kailangan mo lang ng focus sa determination para makabalik dun sa goal mo sa buhay. Kung sa bagay, pumayak din si Sharon. Ito ngayon si Nestor. Hi. Has it been easier for the men to lose weight, more weight than it has been for the women? I think because male has more chances of losing weight because of the hormones, or maybe they're stronger, so they lose weight faster. Ako, I would look at it as probably kasi mas maraming taba namin. So, mas malaking chance na lose ng weight. I believe kasi, well, for this group at least, I believe na we're equally strong. Kasi there are times na mas natatalo kami ng girls on some events or some actions. Now that we are. Maybe we would ask you guys, if it is statistically valid. I could answer it. It is valid that the men. I could answer it. Yes, the men would lose weight faster than the women because first, there's a female reproductive hormones that makes it really difficult. The testosterone enables the body to lose weight faster, and because even if they do have a lot of fat, they have a tendency to develop lean muscle mass faster than women because the female reproductive hormones really do prevent that kind of lean muscle mass from overtaking the fat that we need for our reproductive system. Also, majority of the women in the group, the contestants, have what we call polycystic ovarian syndrome, which is really a known cause for obesity. And that is, it's either you are obese and you develop it, or you have it and you become obese. So we really don't know which started which with them. So it had been more of a struggle for them to lose weight. So yes, statistically and scientifically, it's really harder for women to lose weight than men. Ito ngayon si Bong De Leon ng People's Journal. From day one that I watch you in Big Loser, what brings to my mind is that only one person can feed the silver screen or the television screen. And now that the end this deal is coming, I believe that 5 of you can fill in that small screen. Congratulations, and that's amazing. My question now is this your ultimate dream, or is there anything you wish for? The finalists. Is there anything you could ask for in life? Or this is the ultimate? At first po, before kami pumasok, feeling namin, ito na yung ultimate dream na since mataba kami, papayat kami. So feeling namin, ito na yun. Pero during sa journey namin kasi sa ang dami namin na-realize eh. Like ako, dito ko na-realize na mahal ko pala family ko and sila may dreams din. Dito ko na-realize na for me to fulfill my dreams is kailangan i-fulfill ko yung dreams nila. Kasi ako wala na akong parents and ako yung parang dapat maging tatay sa amin. So, yun po. Hindi lang, ito lang yung start ng ultimate dream para makuha ko yung mas ultimate pa na dream.
Si Art, the fighter. Actually, my background is a bit different because of all the dreams, I really try to accomplish all of them. I have one dream was to live longer. Before entering the camp at AS, I didn't think I was going to live long. I was 341 pounds entering the camp. Prior to that, mga 2 months before, I was about 360. So my only dream right now is to actually live longer so I can have more dreams. Si Mason. Aside from getting married to Rocky Nung nag-decide po akong sumali ng Biggest Loser, yung pinaka-goal ko po talaga is to lose the weight. Tapos, sabi ko, pag dumating ako sa puntong yun, I'll be super happy. Pero along the way, may mga... along the way, mas, sabi ko nga before, kung ang bigay ng blessing si Lord, bumubuhos talaga. So, right now, kung tatanungin ako kung content ako, yes, I am contented as of now. And feeling ko wala na akong iba pang mahihiling kasi overwhelmed ako sa lahat ng blessings na dumadating ngayon. Pwede kang maging artista, magpa-handle ka kay Amber. Wala rin. Ito ngayon si Angel. Siyempre po, lahat kami pumasok sa camp na gusto namin lahat pumayat. So, ito na po, binigay naman sa amin. Actually, kung ako tatanungin, okay panalo na ako. Kung ano man yung kinalalagyan ko ngayon, kahit sino sa amin, lahat kami, panalo na kami. Kasi hindi naman po lahat talaga nabigyan ng chance na ma-experience yung na-experience namin. So, sobrang nagpapasalamat na po ako kung nasaan man ako ngayon. Si Larry. Nung nakikita ko pa lang sa TV ko yung parang mag-audition pa lang, ay ito isang pangarap ko nang makapasok sa Biggest Loser. Dahil alam ko po na dito mababago yung buhay ko at alam ko na pag pumayat po ako at nabago ko yung buhay ko, papatuloy ko yung pangarap ko sa mga anak ko na maalagaan ko sila at matutukan ko po yung tamang landas nila hanggang sa tumanda ko sila at magkaasawa sila. Dahil yun po talaga yung pangarap ko sa buhay ko. Hindi magaya yung mga anak ko sa akin na pinagdaanan ko na mali.